of Jesse's rod, man of sorrows and of grief, dying on the tree. Mighty Redeemer, glorious Savior, Jesus of Calvary. Preach the Foursquare Gospel, the Foursquare Gospel. Clear, let the Foursquare message ring. Jesus, only Savior, baptizer and healer. Jesus, the coming King. Unfurl your banners and forward go, oh, ye ransomed host. Trusting in Jesus, mighty baptizer, in the Holy Ghost. Lion of Judah, King of kings, Lord of lords is he. Clothing his church with power to witness, leading to Calvary. Preach the Foursquare Gospel, the Foursquare Gospel. Clear, let the Foursquare message ring. Jesus, only Savior, baptizer and healer. Jesus, the coming King. Catch up your shield, oh, you living church. Christ of Galilee. Bore all our sickness, carried our sorrows, set the prisoner free. Lift the fallen, help the faint, dry the weeping eye. Come bring your sickness to thy physician, for he is passing by. Preach the Foursquare Gospel, the Foursquare. So why do we call ourselves Foursquare? Believe it or not, it has nothing to do with our skills on the playground. No bobbles, double taps, or Texas twisters. Back in the 20s, our founder, Aimee Semple McPherson, began referring to the message of the gospel as being Foursquare, which back in the day meant solid and balanced. Aimee's message focused on 4 essential aspects of who Jesus Christ is, and those aspects are easily represented by the logo before you now. The first box, the cross, represents Christ the Savior. Jesus Christ is truly the Son of God who died on a cross to pay the price for our sins. Because of his sacrifice, we can actually have a relationship with the Creator of the universe. The second box is a dove, which represents Christ as the baptizer with the Holy Spirit. When Jesus was baptized, a dove came down and landed on him, showing the Spirit of God was one with Jesus. The Spirit of God does the same thing today. In fact, we describe our movement as Spirit-filled, because the impossible is possible when people are empowered by the Holy Spirit. The third box is a chalice, which represents Christ as the healer. Jesus cares and is involved in all of our lives. Whether our issues are emotional, spiritual, or physical, God has the power to heal the deepest of wounds and cure the darkest of afflictions. And the final box is a crown, which represents Christ as the soon-coming King. Simply put, Jesus is who he said he was. No matter how dark or confusing the world may get, Jesus will be returning one day to make all things right. So there you have it, 4 squares, representing 4 aspects of Jesus Christ, making a Foursquare doctrine that is solid and balanced. We may not agree on every little aspect of how we live our lives as followers of Jesus. As long as you join with us in believing in Christ as Savior, baptizer with the Holy Spirit, healer, and soon-coming King, well, your faith sounds pretty Foursquare to us.
So, isang napakaganda at pinagpalang umaga po sa ating lahat. So, ito na naman po ay araw na itinagda ng Diyos para siya ay purihin at pasalamatan sa lahat ng mga biyaya at pagpapalang kanyang pinagkaloob. Kaya, sa oras na ito ay bigay natin ang buong puso nating pasasalamat sa Kanya at pagpupuri para sa ating Panginoon. Bago pang lahat ay mayo po tayong lahat para po sa ating pangbukas na abitin. Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. Every day I need to know you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I learn to love you more. I'm reaching for you. You hold my life in your hands. Keep me closer to you. I feel your power leading down in your presence, where I can see you face to face. I worship you in the spirit and truth. I need you more. You hold my life in your hands. Hold me closer to you. I feel your power leading down in your presence, where I can see you face to face. I worship you in the spirit and truth. I let you in your hands, drawing me closer to you. I feel your power revealed. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in the spirit and truth. I worship you in the spirit and truth. I worship you in the spirit and truth. Tayong pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat. Kami po, Panginoon, ay nagpupurit at papasalamat sa panibagong buhay at kalakasan inyong ipinagkaloob sa amin sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon, dahil muli ay binigyan mo po kami ng panibagong buhay upang ikaw ay purihin at pasalamatan. Panginoon, anuman Panginoon ang nakikita mo na karumihan sa aming mga puso't isipan, patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng mga nagawa namin. Lord, maraming salamat sa araw na ito at oras na inyong pinagkaloob sa amin. Narito po kami muli, Panginoon, upang ikaw ay purihin at pasalamatan. Lord, lahat ng mga gagamitin mo, Panginoon, mula sa aming pastor, sa mga praise and worship team, sa operatory, Panginoon, at lahat, Panginoon, na nandito, Panginoon, sa church, Panginoon. Lord, hinihiling po namin na kami, Panginoon, ay iyong ingatan, Panginoon, at
Ikaw, Panginoon, ang siyang tumakina sa amin sa oras na ito ng aming pagpupuri at pagsasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, oras kong ito, Panginoon, ay patuloy po nating purihin ang ating Panginoon upang ibalik lahat ng ating mga pasasalamat. Kaya tinatawagan ko po ating song leader, Sister Sammy. Amen. So, isa po nga mapagpalang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. So, alam ko po na ang bawat isa sa akin ay excited na po ba po sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So, bago po yun, sabi po sa Revelations 4 verse 11, sabi dito, "You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power." Amen. So, isa nga pong malakas, bigyan nga po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. He deserves the glory, honor, and praises. Hallelujah! Ang ating bigyan po natin yung pinakatabi na pagpupuri sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah, Jesus! That's it.
welcome me with open arms into one empty world. You welcome me with open arms into one empty world. Not ashamed of the gospel, Lord. The power and love that saved my soul. I'm worshiping you. I live in the reason. Not ashamed of the gospel, Lord. The power and love that saved my soul. I'm dying in you. I live in the reason. Not ashamed of the gospel, Lord. The power and love that saved my soul. I'm dying in you. I live in the reason. Live in the peace of God. Live in the reason. I live in the peace of You deserve the glory, God. All adoration, God. Hallelujah, Jesus. Patuloy ka namin pupurihin, Panginoon, sa oras na ito. Hallelujah, Lord. Karapat-dapat ko, Panginoon, pag-alayan, Lord, na karapat-dapat na pagsamba, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Lord, muli, Panginoon, nandito kami na mga anak mo, Lord. Nandito po yung bawat puso namin, Panginoon, handang purihin ka. Na handang kausapin ka, Panginoon, sa pamamagitan ng mga awitin po namin makalangit ka. Tingin mo po ang bawat isa, Lord, na nawa malugod po kayo, Lord God, sa amin, Panginoon. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Yes, Jesus. Hindi sa aking kailangan
tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Alam niyo po, yan po yung pangako ng ating Panginoon. Sa bawat pinagdadaanan po natin, ang Diyos ay nandyan para sa atin. Na walang mahirap sa Panginoon. Kung isusundan po natin sa Diyos ang lahat-lahat ng pagsubok na pinagdadaanan natin. Kung dati ang ating Panginoon nagpapagaling, hanggang ngayon nagpapagaling pa rin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah, Jesus! Hallelujah po! Walang mahirap sa'yo, Panginoon. We declare, awitin mo namin ang walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Sabihin mo sa Panginoon sa oras na ito, Panginoon, wala kang katulad ko. Yung galing sa buong puso mo, awitan mo ang ating Diyos na buhay. Yes, God. Tunay nga ako, Lord, na wala kang katulad, God. Jesus, ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang Hallelujah, Lord. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa po, wala kang katulad. Jesus, wala nang hihigit sa'yo. Wala nang hihigit sa'yo, Panginoon. Wala nang papantay sa'yo, Panginoon. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon,
Maraming salamat sa ating worship team. Tunay na walang katulad ang Diyos dahil siya lang ang lahat ng pinagmumula ng ating buhay. Kaya talagang wala siyang katulad ng napakabait ng ating Panginoon. So, sa oras po ito ay tatako na po tayo sa ating pag-offering po sa pagbalik ng mga biyaya at pagpapalang pinagkaloob ng Diyos sa atin. Kaya tinatawagan ko sa Diyos para sa amin. Over. Magandang umaga po. Dahil nagbigad ako sa ating handog sa ating Panginoon, maliit man po o malaki, tatanggapin po ang ating Ama na sa langit. Meron po o wala, tatanggapin po niya. Kasi ang importante, ang laman ng ating puso, hindi ang laman ng ating bulsa. It's falling, it's falling, it's falling. Mercy is falling, and the seas scream right. Mercy is falling all over me. Mercy is falling, it's falling, it's falling. Mercy is falling, and the seas scream right. Mercy is falling all over me. Maliit man po malaki, Panginoon, ito galing sa aming puso, Panginoon, lalo na sa aming mga hanap buhay. Pagpalain niyo po lahat-lahat, Panginoon, kung ano-ano po mga trabaho na ginagawa po ng aming kapatiran, Panginoon, pagpalain niyo po sila at ingatan. Proteksyonan niyo rin po sila, Panginoon, sa buong linggong ito. Ingatan niyo po, Panginoon, ang kanilang kalusugan. Huwag niyo po silang pababayaan. Samahan niyo po sa bawat hakbang ng mga lakad nila. Huwag niyo silang pabayaan mag-iisang Panginoon. Maraming salamat sa lahat, Panginoon, na kami ay nandito ngayon. Magkikinig po kami, Lord, ng banal na salita. Lahat po, Lord, linisin niyo po ang aming puso at isip at magpupos ng pusing. Huwag niyo po kaming pabayaan, Panginoon, na mga ng aming kaaway. Pagpus, Lord, mag-iupo po kayo at samahan niyo po kami. Lord, ang lahat ng ito para po sa inyo. Ibibigay po namin ang buong puso at taos puso, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Sa oras na to, ay ito po ay ipapasaya po namin kayo, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ng aming Ama na sa langit. Amen. So, sa oras dito, alam ko na sabi na kayo na ibati ng ating mga kapatiran, kaya hinihiling ko na tayo ay tumayo at bigyan natin ang ating pagmamahal sa ating mga kapatid.
pag-ibig ko sa'yo'y mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman hindi tayo mapapagin, pagkat sa piling mo'y lagi. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, magpupuri sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman hindi tayo mapapagin, pagkat sa piling mo'y lagi. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. So, tunay na napakasaya kung tayo lahat ay sama-sama at nagpupuri sa ating Panginoon. Kaya, sa oras kong ito ay tayo ng lahat ay maupo sa ating mga komportabling upuan at kung handa na tayo sa pakikinig sa salita ng Diyos, ay tinatawan ko na po ang ating pinakamamahal na pastor, Pastor David E. Aquino. Purihin ang Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Purihin ang Panginoon sa kabutihan niya sa bawat isa sa atin. Tayo na po ay tayo sa ating komportabling upuan. At tuloy po yung tema natin, mga kapatid, nung nakaraan. Kasi hindi pa po tapos. Yung teksto natin ay katulad nung dati, matatagpuan po natin sa aklat ng Exodus, Kabanatang 3, talatang 7 hanggang 10. At basahin kong muli, mga kapatid, sa bersyon ng Ang Salita ng Diyos, at ito po yung sinasabi sa wikang Tagalog. Sabi po rito, pagkatapos sinabi ng Panginoon, nakita ko ang paghihirap ng aking mga mamamayan sa Ehipto. Narinig ko ang paghingi nila ng tulong dahil sa sobrang pagmamalupit ng mga namamahala sa kanila. At naawa ako sa kanila dahil sa kanilang mga paghihirap. Kaya bumaba ako para iligtas sila sa kamay ng mga Ehipsyo at para dalhin sila sa mayaman, malawak at masaganang lupain na tinitirahan ngayon ng mga Kananeo, Hitio, Amoryo, Perseo, Hibyo, at mga Jebuseo. Narinig ko ang paghingi ng tulong ng mga Israelita at nakita ko kung paano sila inalipin ng mga Ehipsyo. Kaya ipapadala kita sa Paraon para palayain ang mga mamamayan kong Israelita sa Ehipto. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita at hinihiling ko, mga kapatid, na tayo yumuko at tayo manalangin. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po, Panginoon,
sa buhay na naman na muling idinugtong ninyo sa amin. Salamat sa kalakasan, Panginoon. At maraming salamat sa pagkakataon na kami po ay dinala mo sa lugar na ito upang aming kang sambahin, itaas, parangalan, pasalamatan, at makinig ng iyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy po kayong kumilos at manguna. Ang iyong alipin, Panginoon, ay walang magagawa kung wala ka, kaya kayo po ang patuloy na mangusap at makialam. At huwag niyo pong hahayaan, Panginoon, na uuwi po kami na hindi po napagpala. Maraming salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Purihin ang Diyos. Mga kapatid, yung tema natin ay paglalakbay tungo sa napakagandang plano ng Diyos. Paglalakbay tungo sa napakagandang plano ng Diyos. Doon sa Jeremias, Kabanatang 29, talatang 11, sabi po rito mga kapatid, alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan niyo at hindi sa kasamaan niyo. At plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon ng mabuting kinabukasan. Napakalinaw itong teksto natin, maging sa Jeremias, Kabanatang 20, talatang 11, na ang Diyos ay mayroon siyang napakagandang plano sa buhay ng bawat isa sa atin. Napakaganda ang plano niya. At nung nakaraan ay meron po tayong 4 na natalakay. Una po, ano ang mga dahilan kung bakit hindi natutupad ang magandang plano ng Diyos? O ano ang mga dahilan kung bakit hindi nangyayari ang magandang plano ng Diyos? Kasi hindi po nagplano ang Diyos ng ikakasama natin. Pawang magaganda yan. Pero una mga kapatid, doon sa Exodus, Kabanatang 14, talatang 10 hanggang 11 ito, makita natin doon nyo dahil sa takot. Actually mga kapatid, marami na sanang mga promotion, marami na sanang pag-asenso, marami sanang magagandang mangyayari sa buhay natin, pero dahil sa takot, kaya hindi po nangyayari. Takot. Sa negosyo lang, sa totoo lang, ang daming takot magnegosyo. Lalo na ang mga Pilipino. Kaya ang Pilipino ay puro yung bang employment. Pero salamat sa Diyos kasi maraming mga pag-aaral ngayon o may mga ano na tayo na talagang ipinopromote yung entrepreneur. Kasi nga, laging ang perspective o ang laging sinasabi ng mga magulang natin noon dahil mga magsasaka, mahirap, anak, mag-aral kang mabuti para magkaroon ka ng matrabahong maganda. Pero dahil sa takot, may mga takot talaga na pumasok sa negosyo. Noong una po ako na pumasok sa business, wala po akong alam talaga. Wala po akong kalam-alam, hindi ko alam yung pasikot-sikot sa negosyo. Pero may naging kaibigan ako na nag-convince sa akin and then tumulong, nagpahiram ng pera para mamuhunan. At pagkatapos noon, marami akong natutunan sa kanya, tinuruan din niya ako, and then kami ni Mrs. ay talagang nagpaturo talaga sa isang matagumpay na entrepreneur, si Brother Johnny Espirito. Bago kami mag-start, Joelyn, ay talagang pumunta kami sa bahay niya na kinausap kaming mag-asawa at sinabi niya na tinalakay lahat. Pero naka-attend na rin ako ng 3 na seminar noon. Pero talagang binigyan pansin kami talagang at marami akong natutunan. Ang negosyo pala, dapat matapang ka. Kasi pag takot ka, walang mangyayari sa iyo. Pag takot kang sumubok, walang mangyayari sa iyo. Pangalawa mga kapatid,
na dahilan kung bakit hindi natutupad ang magandang plano ng Diyos sa atin dahil sa mareklamo tayo. Dahil sa mareklamo. Ang dami nating reklamo sa buhay. Kung minsan, may mga hirap tayong pinagdadaan pero nagre-reklamo kaagad tayo. Pero kahapon, habang inaayos ko muli yung part 2 nitong sermon ko, nagbalik tanaw ako at umiyak talaga ako kasi sa dami ng hirap na naranasan, sabi ko, Lord, salamat kasi binigyan mo ako ng pusong matyaga, yung maanos, hindi mareklamo. Marami akong nasuong na trabaho, pinasok na trabaho, at salamat sa Diyos kahit napakahihirap. Binalikan ko yung mga pangyayari sa buhay ko. Salamat dahil never akong nagreklamo. Pangatlo, dahil sa pagod, stress. Kung minsan dahil sa hirap, napapagod tayo, may maganda na sanang mangyayari. Kaya lang, dahil pagod na tayo, titigil na tayo. Susuko na tayo. Kaya hindi po natutupad. Hindi po nangyayari. Pang-apat, dahil sa kawalan ng pananampalataya. Dahil sa kawalan ng pananampalataya. Manampalataya tayo mga kapatid. Panghawakan natin ang salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ay buhay at totoo. Kaya lagi po tayong magtiwala sa ating Panginoon. Panglima, dito po tayo mag-uumpisa dahil sa pagiging negatibo. Marami pong tao, mga kapatid, na palaging negatibo ang iniisip. O may tao talaga na laging negatibo. Naka-encounter na kayo ng taong negatibo? Yung hindi ka pa nag-uumpisa, ay talagang negatibo na agad yung tinitignan, yung nasa isip niya. Palaging negatibo. Yung mga Israelita, mga kapatid, ang ganda ng plano ng Diyos sa kanila. Pero hindi po sila nakarating dahil sa pagiging negatibo nila. Dito sa Bilang kabanatang 13 talatang 25 hanggang 33, sabi rito, pagkatapos ng 40 araw na pag-espiya sa lupain, ito yung tinignan din nila yung lupaing ipinangako sa kanila. Nag-utos si Moises na nag-atas siya ng 12 tao, 12 leader. At nag-espiya sila ng 40 araw. Tuloy natin. Bumalik sila kina Moses, Aaron at sa buong mamamayan ng Israel sa Kadesh. Doon sa disyerto ng Paran. Sinabi nila sa buong kapulungan ang kanilang nakita. At ipinakita nila ang kanilang dalang mga prutas. Sinabi nila kay Moises, pumunta kami sa lugar na pinapuntahan mo sa amin, maganda at masaganang lupaing iyon. Sa katunayan, heto ang mga prutas. Actually, mga kapatid, yung prutas, alam nyo ba na isang buwig? Alam nyo isang buwig? Isang kumpol. Puri ng Diyos. Alam naman natin na ang ubas, di ba, yung isang sanga lang, kumpul-kumpul yun. Alam nyo ba na nung pumita sila ng isang kumpol o sanga lang, isang bunga lang, ay hindi po mabuhat ng isang tao. Ganong kalalaki at katataba yung lupa doon na ubas. Kaya nagdala sila. Kasi ang utos ni Moises, pumunta kayo, tignan nyo yung lugar,
Gaano ba kalawak, kalaki? Matibay ba yung pader nila? Malaki ba yung lungsod? Kumusta yung mga tao doon? Malalakas ba sila? Mahihina? Ano yung mga armas nila? Lahat tinignan. Detalyado lahat. At saka sabi ni Moises, pag uwi nyo, magdala kayo ng bunga na pruweba. At ito nga yung dala nila. At sabi rito, ituloy natin, pero sa 28, pero makapangyarihan ang mga taong nakatira roon at malalaki ang kanilang mga lungsod at napapalibutan ng mga pader. Nakita pa namin ang mga angkan ni Anak. Nakatira ang mga Amalekita sa Negib. Ang mga Hityo, Jebuseo at Amoryo sa kabundukan. At ang mga Kananeo naman ay nakatira malapit sa dagat at sa tabi ng ilog ng Jordan. Pinakalma ni Caleb ang mga tao sa harapan ni Moises. At sinabi niya, lalakad tayo at sasakupin natin ang lupain dahil nasisiguro kong maaagaw natin ito. Pero sinabi ng mga tao na sumama kay Caleb para mag-espiya, hindi natin makakaya ang pagsalakay sa kanila dahil mas malakas sila sa atin. Negatibo. At ipinalaganap nila, ito pa yung masama, at ipinalaganap nila sa mga Israelita ang masamang balita tungkol sa lupain na kanilang tinignan. Ang hikayat pa. Ito ang kanilang sinabi. Hindi maganda ang lupaing nakita namin doon. At hindi lang yan, malalaki ang mga taong nakita namin doon. Sobrang tangkad. May nakita pa kaming mga higante na mga anak, angkan ni Anak. Parang mga tipaklong lang ang tingin namin sa aming mga sarili kung ikukumpara sa kanila. At ganyan din ang kanilang tingin sa amin. Negatibo. Mga kapatid, 12 po yung inutusan ni Moises para magmanman. 40 araw silang magmanman para tignang mabuti pag-aralan kung ano ang galaw ng tao. Bago nila sakupin, kasi normal naman talaga yon. Ganun talaga pinag-aaralan. Katulad ng mga boksero, bago yung laban, pinapanood yung lakas at kahinaan ng isang boksingero para alam kung saan puntiryahin. Ganun po, maging sa pagsakop sa isang bansa, pinag-aaralang mabuti. Kaya lang, itong 12 na espiya, 10 doon ay puro negatibo. Maganda talaga yung lupain. Actually, umpisa pa lang, ipinangako na ng Panginoon. Kaya lang, yung promise ay na parang nakalimutan na nila. Negatibo agad itong 10. Kaya nga, nung nagalit na ang Lord, sabi niya, yung 40 araw na pag-espiya ninyo, magiging 40 taon na paikot-ikot lang sila doon sa disyerto. Dahil sa puro katigasan ng ulo. Negatibo. Hindi nila yung nakita yung magagandang bagay. Hindi nila nakita yung ganda ng lupain. Hindi nila nakita yung kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, pag lagi po tayong negatibo sa buhay, wala pong mangyayari sa atin. Wala pong mangyayari. Sa totoo lang, kumusta? Ano ba yung feeling natin ngayon? Sa mga nangyayari sa mundo, nangyayari sa bansa natin, kung i-rate doon sa 100% na pag-asa, mayroon pa bang natitira sa inyo na kahit 80% or 50% o maraming nagsasabing wala nang pag-asa? Pero mga kapatid, dapat hindi po tayo maging negatibo. Mayroon pong pangako ang Panginoon. Umpisa pa lang, sinabi na niya. Napakalinaw, sabi niya, ibibigay ko sa inyo ang lupain
na napakaganda na tinitirhan ng doon sa teksto natin. Pero ilang taon na silang naglalakbay bago itong libro ng bilang. Kasi Exodus yun, and then sumunod bilang, and then next na ay Deuteronomio. Pero mga kapatid, negatibo sila palagi. At yun ang ayaw na ayaw ng Panginoon. Yun ang ayaw na ayaw. Huwag po tayong maging negatibo, mga kapatid. Minsan, doon sa Katuray, hindi ko alam kung may nanonood. Nung nalaman ng mga kapatiran doon na nagtatanim ako ng sweet corn, kami ni Danny, sabi ng kapatid, Pastor, parang subukan namin na magtanim din dito. Kasi nung ako alam niya, nagkukwenta, nakita na medyo maganda ng konti kaysa sa pula, ay may nagplano na nagtanim. Pero nung sabi niya, magtatanim kami, Pastor, pero sabi nung nakarinig, ay tama-tama para may sa kwanto Pangasinan, ay dugaruga piano wala ikalut. Hindi pa na itatanim, plano pa lang hindi pa nga naararo agni apupuran, agni aparunuman, agni ng bunga, agni ng sabunanoy, ilalambong dala. Kayong isa, nadismaya. Sabi, ay huwag na lang sirin. Tampan ang gapoy na kura chika. Negatibo. Pero bakit dito ay, sabi din nila noon, ay naupo tang pastor. Wala namang nagagalaw, wala namang kumukuha. Kaya nga mga kapatid, huwag palaging negatibo. Pag puro negatibo tayo sa buhay, wala pong mangyayari. Wala pong mangyayari, mga kapatid. Sumunod, pang-anim, dahil sa pagre-rebelde sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, maraming magagandang plano ang Diyos sa atin, maging sa kanyang mga anak. Pero kung minsan, dahil sa pagre-rebelde natin, nauudlot. Sa bilang kabanatang 14, talatang 2 hanggang 11, sabi rito, nagreklamo sila kina Moses at Aaron. Sinabi nila, mabuti pang namatay na lang tayo sa Ehipto o rito sa disyerto. Bakit pa ba tayo dadalhin ng Panginoon sa lupain iyon? Para lang ba mamatay tayo sa labanan at bihagin ang ating mga asawa't anak? Mabuti pa sigurong bumalik na lang tayo sa Ehipto. At nag-usap-usap sila. Pumili tayo ng pinuno at bumalik sa Ehipto. Pagkatapos nagpatira pa sina Moses at Aaron sa harapan ng lahat ng mga mamamayan ng Israel na nagkakatipon doon. Pinunit ni Josue na anak ni Nun at Caleb na anak ni Jephunneh ang kanilang mga damit sa kalungkutan. Ang dalawang ito ay kasama sa pag-espiya sa lupain. Sinabi nila sa mga mamamayan ng Israel, napakabuti ng lupaing aming pinuntahan. Kung nalulugod ang Panginoon sa atin, gagabayan niya tayo papunta sa lupaing iyon. Ang maganda at masaganang lupain. At ibibigay niya ito sa atin. Buti pa si Caleb at si Joshua, positibo. Huwag lang kayong magre-rebelde sa Panginoon. At huwag kayong matatakot sa mga tao roon dahil matatalo natin sila. Walang tutulong sa kanila, pero ang Panginoon ang tutulong sa atin. Tignan nyo 12, pero yung 2, nakita nila, ang Diyos, yung pagkilos ng Diyos, yung kakayahan ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos. Pero yung 10 ay negatibo.
nagrebelde, nang hikayat pa. Huwag kayong matakot sa kanila. Babatuhin sana nila sila ng buong kapulungan. Itong dalawa na nagpatotoo, babatuhin. Pero biglang nagpakita sa kanila ang makapangyarihang presensya ng Panginoon sa ibabaw ng tuldang tipanan. Sinabi ng Panginoon kay Moises, hanggang kailan pa ba ako itatakwil ng mga taong ito? Hanggang kailan pa ba sila maniniwala sa akin sa kabila ng lahat ng mga himalang ginawa ko sa kanila? Grabe ano? Kasi hanggang kailan ilang beses inulit? Kasi puro narang reklamo, puro katigasan ng ulo, puro pagkukumpara, puro negatibo, puro pangre-rebelde, puro pagsuway ang ginagawa ng mga Israelita. Rebelde. Mga kapatid, alam nyo ba na yan ang ayaw na ayaw ng Panginoon? Yung nagre-rebelde tayo sa kanila. Kaya ito ang dahilan. Alam nyo ito na mayroon pang namuno sa kanila, nang hikayat sila, naglagay sila ng pinuno na babalik doon sa Ehipto. Ito mga kapatid, nagalit ang Diyos. Alam nyo ba na ang ginawa ng Panginoon? Bumuka ang lupa ng napakalaki. At yung mga negatibo, yung mga mareklamo, yung mga masuwayin, yung mga rebelde, nahulog po sila sa napakaluwang na pagbuka ng lupa. Sila, ang kanilang mga asawa, ang kanilang mga anak, at ang kanilang ari-arian. Pagkatapos nung nahulog sila sa pagbuka ng lupa, bumalik, tumiklop. Pagre-rebelde. Huwag tayong magre-rebelde sa Diyos, mga kapatid. Pangpito, dahil sa pag-uugali. Character. Alam nyo ba, lagi kong sinasabi, dahil sa character natin, napropromote tayo. Pero dahil din sa masamang character natin, nadidemote tayo. Maraming nauudlot na promotion. Maraming trabaho ang nawawala. Maraming magagandang oportunidad ang nasasayang dahil sa masamang ugali o pag-uugali. Kaya nga ang Diyos, mga kapatid, hindi niya tinitignan kung gwapo ka, maganda. Ang tinitignan ng Diyos, mga kapatid, ito. Pagkatao natin. Dahil ang magandang karakter o pagkatao ay pinapaganda na niya lahat. Dito po sa bilang, Kabanatang 14, talatang 20 hanggang 24, sumagot ang Panginoon, patatawarin ko sila ayon sa iyong hiniling. Ngunit, sumusumpa ako, ang Panginoong nabubuhay, habang ang buong mundo ay napupuno ng aking dakilang presensya, walang sinuman sa kanila ang makakapasok sa lupaing ipinangako ko sa kanilang mga ninuno. Dahil kahit nakita nila ang aking makapangyarihang presensya at mga himala na ginawa ko sa Ehipto at sa disyerto, palagi pa rin nila akong sinusubok. At hindi sila sumusunod sa akin. Kaya hindi makakapasok sa lupaing iyon
ang mga nagtakwil sa akin, yung mga rebelde. Ngunit, papapasukin ko sa lupain na kanyang tinignan si Caleb na aking lingkod. Dahil iba ang kanyang pag-uugali sa iba. At sumusunod siya sa akin na ang buong puso niya. Maninirahan ang kanyang mga angkan sa lupaing iyon. Wow. Karakter. Ang Diyos, mga kapatid, concern siya sa ugali natin. Tinitignan niya yan. Kaya nga si Caleb Biro nyo, ang Diyos mismo sininggle out si Caleb. Biro nyo, binanggit siya. Ngunit papapasukin ko sa lupain na kanyang tinignan si Caleb na aking lingkod dahil iba ang kanyang pag-uugali sa iba. Ibig sabihin, ang Diyos, ikinukumpara din niya tayo sa iba. Kumusta ang ugali natin sa ating Panginoon? Kumusta ang pagtrato natin sa ating Panginoon? Alam niyo mga kapatid, pag maayos po yung karakter natin, ugali natin, hindi lang po tayo ang mapipinipisyuhan. Pag maganda yung record mo, sa pinagtrabahuan mong opisina, ay may papasok mo yung anak mo. May papasok mo yung iba. Bakit? Ang laki ng tiwala nila sa'yo. Subukan ka na nila. Ito sabi niya pati ang kanyang angkan. Kaya mga kapatid, ayusin po natin ang ating pag-uugali. Karakter. Mayroong ano noon na sabi niya, character is the best. Ano nyo ba yun? Na okay daw yung mas matalino, kaya lang, pinakamhigit daw yung pag-uugaling maganda. Sumunod, pang-8, dahil sa pagsuway. Dito po sa Bilang, Kabanatang 20, talatang 1 hanggang 12, sabi po rito mga kapatid, noong unang buwan, dumating ang buong mamayan ng Israel sa ilang ng Zen. At nagkampo sila sa Kades. Doon namatay si Miriam at inilibing. Itong si Miriam, ito yung kapatid ni Moses. Walang tubig doon. Kaya nagtipon na naman ang mga tao laban kina Moses at Aaron. Yan na naman. Nakipagtalo sila kay Moises at sinabi, mabuti pang namatay na lang kami kasama ng mga kababayan naming namatay noon sa presensya ng Panginoon. Ito yung may mga nahulog. Buti nasama na lang kami, sabi nila Bakit dinala mo kaming mga mamayan ng Panginoon dito sa disyerto? Para ba mamatay kasama ng aming mga alagang hayop? Bakit ba pinalabas mo pa kami sa Egypto at dinala kami rito sa walang kwentang lugar? Na kahit trigo o igos, ubas o pomegranata ay wala at walang mainom. Kaya iniwan ni Moises at Aaron ang mga mamayan at nagpunta sila sa tuldang tipanan at nagpatira pa sila para manalangin. Pagkatapos nagpakita sa kanila ang makapangyarihang presensya ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Moises, kunin mo ang iyong baston at tipunin ninyo ni Aaron ang buong mamamayan.
At habang nakatingin sila, pansinin niyo yung naka-underline na, at habang nakatingin sila, utusan mo ang bato na maglabas ng tubig mula dito at aagos ang tubig. Sa pamamagitan nito, mabibigyan ninyo ng tubig ang mga mamayan para makainom sila at ang kanilang mga hayop. Kaya kinuha ni Moses ang baston sa presensya ng Panginoon. Doon sa may tuldang tipanan ayon sa iniutos ng Panginoon sa kanya. Pagkatapos, tinipon ni Aaron ang buong mamayan sa harap ng bato. At sinabi ni Moses sa kanila, makinig kayong mga suwail. Dapat ba namin kayong bigyan ng tubig mula sa batong ito? Pagkatapos itinaas ni Moses ang kanyang baston, pinalo ng 2 beses ang bato at bumulwak ang tubig mula rito. At uminom ang mga mamayan at ang kanilang mga hayop. Doon sa unang in-underline ko, malinaw po yung sinabi ng Panginoon. At habang nakatingin sila, utusan mo ang bato. Utusan, sa ibang version sabi niya bulungan. May usa-usan labat, sabihan, hindi hampasin. Pero sinabi ng Panginoon, yan, kina Moses at Aaron, dahil sa hindi kayo naniwala sa akin at ipinakita ko sa inyo ipapakita ko sa inyo ang aking kabanalan sa harap ng mga Israelita, hindi kayo ang mamumuno sa pagdala ng mga mamayan kong ito sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Dahil pagsuway, malinaw po ang utos ng Panginoon. Utusan mo ang bato, hindi po hampasin. Pero mga kapatid, katulad nung nakaraan, dahil sa pagod. Kaya nga ito yung lesson din sa akin, umiwas din tayo sa mga toxic na tao. Kasi kung minsan, baka mahawa tayo sa kanila. Si Moses, ang daming himalang nakita. Pero anong nangyari? Nakakausap niya ang Panginoon ng harapan. Pero anong nangyari? Napagod siya. Sumuway na rin. Nawalan na rin ng pananampalataya. Balikan natin mga kapatid yung lugar. May in-underline ako dyan Sa verse 5. Yan. Dito iniba ko ang kulay sa akin kasi meron akong bibigyang diin. Sabi rito, bakit ba pinalabas mo pa kami sa Ehipto at dinala kami rito sa walang kwentang lugar? Kukunin ko lang yung dinala kami rito sa walang kwentang lugar. Yun ang kukunin ko. Yun, palabasin mo na kapatid yung sumunod. Yan. Yan ang sabi ng mga Israelita. Ang sinabi ng mga Israelita na walang kwentang lugar. Mga kapatid, itong lugar na ito yung School of Trainings. Ito yung lugar na natututo tayo. Ito yung lugar, ito yung School of Experiences. Ang dami nilang nakita. Ito yung School of Hardship and Sufferings. Pero sabi ng mga Israelita, walang kwentang lugar. Pero mga kapatid, lagi po natin tandaan, mga kabataan, mga bata-bata pa kaysa sa akin. Kung ito yung napakagandang plano ng Diyos sa buhay nyo, nandito kayo ngayon, ayaw ng Panginoon na manatili kayo dyan, kaya ipropromote niya kayo dito. Pero ang promotion, hindi yung
tatalon. Hindi po, wala pong ganun. Kailangan mo talagang magbaitang para umangat. Wala pong elevator. Wala pong escalator. There is no elevator for success. Magbabaitang ka talaga. Walang instant. Ngayon lang. Sa coffee lang yon. Pero ang buhay, mga kapatid, walang instant. Yung napakagandang gagawin ng Diyos sa inyo ay talagang may pagdadaanan kayo. Kaya nga yung mga bata, nag-aaral yan. Pero habang nag-aaral, ang daming sufferings, ang daming hardship. Sa devotion kanina, nagkwentuhan kami ni Marjade. Sabi niya, Pastor, grabe. Nagkasabay yung promotion sa school, then final na kami. Yung bawat ginagawa namin sa school, hindi ko kayang gawin ng 2 araw. Hindi ko na alam kung anong uunahin ko. Hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. Pero sabi niya, salamat dahil sa kabila ng hirap na pinagdadaanan ko ngayon, meron pa rin akong kapayapaan, may joy. Kasi mga kapatid, ang buhay ay hindi po madali. Magtitiis ka talaga, kabataan. Kung gusto nyong maging manager, kung gusto nyong magmay-ari ng isang napakalaking business or company, hindi madali yon. Kailangan talagang matuto tayo. Mga kapatid, sabi po sa Roma, Kabanatang 5, talatang 3 hanggang 4, yung unang part, sabi diyan, at nagagalak din tayo kahit na dumaranas tayo ng mga paghihirap. Dahil natututo tayong magtiis. Alam natin na ang pagtitiis ay nagpapabuti sa ating pagkatao. Ang hardship, ang sufferings, yun yung humuhulma sa atin. Humuhubog sa atin para mapabuti ang ating pagkatao. Nakakita na kayo ng kawayan? O yung kawayan nakatayo? Di ba yung kawayan matinik? Dahon. Bago mo makuha yung kawayan, hardship. Ako, pag kumukuha ako ng kawayan, meron at meron akong sugat. Hindi maiwasan. Hindi maiwasan. Pero ang kawayan, doon sa bahay namin, napansin nyo na puro halos made of kawayan. Nung bago-bago yan, lalo't unang makita ni Jeff, nagpa-picture dyan sa bahay. Di ba, Jeff? Ang daming nagpapa-picture dyan, ang daming humanga nung bagong-bago. Nakita nila yung magandang sawali, katulad din nung bahay ni Doc, sawali. Yung bahay niya noon. Pero kung titignan mo yung sawali na magandang tignan, maganda ang pagkakagawa, maging yung mga baluster, pinagawa ko sa tatay ni Mia, yung parang railings, ang daming nagandahan. Pero mga kapatid, kung titignan natin yung napakagandang kawayan, hindi agad naman na ganun nakaganda. Kailangan pong lilinisin. Sa Pangasinan, salingsingan. Tatanggalan ng mga tinik. Tatanggalin yung mga hindi magaganda doon sa part ng kawayan para maging maganda yung isang handicraft, yung isang made of kawayan. Ganon din ang Diyos. Salingsingan to tayo.
Lilinisin niya tayo. Masakit kung minsan. Napakasakit. Yung pinagdaanan ng mga kapatid dito, hangang-hanga ako. Nakita ko yung hirap ni Kimberly noon nung nag-aaral. Na kung minsan naglalakad hanggang doon sa, titawag dat man, anyani man. Anyani man, Dok. Away, aki anyani, tanggap po man di man anyani. Ang hirap. Pero yung hardship na yun, yung sufferings na yun, Madam Kimberly, nung nag-aaral ka, puro hirap, kulang sa budget. Pero yung ngayon, pati yung sinasakyan noon ay hinahatid ka ng tatay mo, tri-bike, di ba? Hanggang Basista. Pero ngayon, malamig yung opisina niya. Ang Diyos, mga kapatid, sa totoo lang, padadaanin talaga tayo. Yung hirap nila Margate, si Romalyn, Agnes, nabalitaan ko yun na meron ka pa bang baon? Si Agnes, pag nagkikwento, ang baon ko noon sa isang linggo kasama ng pamasahe, pagkain lahat, 300 pesos. Samantalang ngayon, pang merienda lang natin pag nag-Jollibee tayo sa McDo, yung 300. Pero isang linggo na raw. Pero napagkakasya. Hardship po yun, mahirap yun. Ang dami nating tinitiis. Alam niyo mga kapatid, kahapon, nagbalik tanaw ako at ito yung iniyakan ko kahapon. Habang ginagawa ko ito, nagdoon ako sa silong ng bahay. Nakita ko yung kotse na nakapark dito banda. Tapos nung nagbalik tanaw ako noon, nung natumba po yung bahay namin noon, gumawa ang tatay ko ng maliit na kubo, tagpi-tagpi lang, at yung tabla na sahig ng kamalig ng lolo ko, yun yung ginawang sahig ng bahay na temporary na ginawa doon kami, pero doon sa kinalalagyan ng kotse. Hindi ko makalimutan yun. Kasi alam na alam ko yung, siyempre mula pagkabata hanggang ngayon, siyempre dito na kami. Kaya alam ko yung evolution dito sa lugar na ito. Sabi ko, tignan mo yan. Sabi ko, Lord, salamat kasi hindi ko akalain na yung kinatitirikan ng bahay namin na kubo-kubong talagang tagpi-tagpi, mayroon palang gagarahin na kutsing puti sa ngayon. Sabi ko, itong likod na ito, sabi ko, puro ito, mga puno-puno lang na talagang mga saging-sagingan lang. Pero sabi ko, meron palang tatayong magandang church sa lugar na ito. Doon po sa bahay namin na bago matumba, alam nyo ba na ang hagdan namin sa bandang, sabi namin sa Pangasinan ng tawag, may paway na batalan. Alam nyo yung batalan, Dok? Di ba? Kasi ang bahay noon taas eh. Ang hagdan po namin, Dok, doon sa likod ng batalan namin, hindi po maganda. Alanas, may sanga ng kawayan. Kaya pag umaakyat ako noon, masakit talaga dito. Kasi doon namin dinadaan yung tubig sa likod. Pero sabi ko, Lord, salamat kasi ngayon, yung bang naghahagdan ako sa senyorita na design ng bahay, ang daming hirap noon, ang daming sufferings, ang daming hardship. Pero salamat sa Diyos kasi ito pala yung ginagamit ng Diyos, hindi talaga tayo agad-agad dadalhin dito, walang ganun. Kailangan tayong may pagdanaan kasi dito sa lugar na ito nga yung School of Trainings, School of Experiences, School of Hardship and Sufferings para matuto tayo sa buhay. Alam nyo, ito yung napakaganda ngayon.
Salamat sa Diyos kasi kahit ano ng sitwasyon, katulad ng sinabi ni Apostol Pablo, ay kayang-kaya ko. Ang daming problema sa totoo lang, pero sa totoo lang, waipik na yung problema. Di ba yung hirap, yung pinagdaanan, Dok, ang sobra grabe, no? Pero ngayon, sabi ko, pagpabalik-balikan natin, yung aakyat ka sa nyug para lang may murong maulam, yung nyug noon na inuulam namin, yung kinayod na nyug, nilagyan ng asin, nilagay sa kanin, tapos halu-haluin mo, ay, tuwang-tuwa na kami noon. Walang reklamo. Piuos kami lang, kasumpal na panangan. Akadi 4, piuos. Yung baban, mandedengal kalay, draman, si Matar. Pero mga kapatid, lahat ng yon na napagdaanan, sabi ko, kaya pala Panginoon. Pero salamat. Maraming salamat. Dahil yung pangako ng Panginoon, nung naging Kristiyano ako, nakakilala ako sa Panginoon, pinanghawakan. Napakalinaw mga kapatid, itong Roma. Tandaan po natin yan. Lahat ng hirap at pagtitiis natin, nagpapabuti sa tao yan. Maraming tao ayaw ng hirap. Maraming tao ayaw magtiis. Pero alam nyo, sa totoo lang, sabi ko, Lord, salamat dahil pinagdaanan ko ito. Salamat, Panginoon. Maraming salamat dahil pinadaan mo ako sa ganito. Kaya ako matatag at malakas ngayon. Ito pala yung humubog sa akin. Itong hirap, pagtitiis. Mga kapatid, sa ating pong pagtatapos, Deuteronomio, Kabanatang 34, talatang 1 hanggang 12. Sabi po diyan, mula sa kapatagan ng Moab, umakyat si Moses sa bundok ng Nebo, sa tuktok ng Pisga, na nakaharap sa Jericho. Doon ipinakita ng Panginoon ang buong lupain, mula sa Gilead hanggang sa Dan, ang buong lupain ng Naphtali, ang lupain ng Ephraim at ng Manase, ang buong lupain ng Huda hanggang sa dagat ng Mediteraneo, ang Negib at ang buong lupain mula sa lambak ng Jericho, ang lungsod ng mga palma hanggang sa Suwar. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moises, dito ako nalungkot mga kapatid. Sinabi ng Panginoon kay Moises, iyan ang lupaing ipinangako ko kina Abraham, Isaac at Jacob. At sinabi kong ibibigay ko ito sa kanilang salinlahi. Ipinakita ko ito sa iyo, pero hindi ka makakapunta roon. Hindi ka makakapunta roon. Alam niyo mga kapatid, nung binabasa ako, awang-awa ako kay Moises. Siya nakasama, nag-lead, pero siya hindi niya naranasan yung napakaganda na lugar. Sa verse 5, kaya namatay si Moses na lingkod ng Panginoon, ayon sa sinabi ng Panginoon. Inilibing siya sa Moab, sa lambak na nakaharap sa Bet-peor. Pero hanggang ngayon ay walang nakakaalam kung saan talaga siya inilibing. Si Moses ay 120 taong gulang nang mamatay. Pero malakas pa rin siya at malinaw pa ang paningin. Bata, 120, malakas pa, malinaw pa ang paningin. Ngayon, ay,
Sabi to, nagluksa ang mga Israelita kay Moises doon sa kapatagan ng Moab sa loob ng 30 araw. Ngayon, si Josue na anak ni Nun ay binigyan ng espiritu ng karunungan dahil pinili siya ni Moises na pumalit sa kanya sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay nito sa kanya. Kaya sinunod siya ng mga Israelita at ginawa nila ang lahat ng iniuutos ng Panginoon kay Moises. Mula noon, wala nang propeta pa sa Israel na katulad ni Moises, na nakakausap ng Panginoon ng harapan. Isinugo ng Panginoon si Moises para gumawa ng mga himala at mga kamanghamanghang bagay sa Ehipto laban sa Paraon, sa kanyang mga opisyal at sa buong bansa. Wala nang nakagawa pa ng mga kapangyarihan at kamanghamanghang bagay na katulad ng ginawa ni Moises sa harap ng lahat ng Israelita. Purihin ang Diyos. Hiniling ko pong tayong lahat mga kapatid ay tumayo. Paglalakbay tungo sa napakagandang plano ng Diyos. Ano ang mga dahilan kung bakit hindi natutupad ang magandang plano ng Diyos? Una, dahil sa takot, dahil sa mareklamo, dahil sa pagod, dahil sa kawalan ng pananampalataya, dahil sa pagiging negatibo, dahil sa pagre-rebelde sa Diyos, dahil sa pag-uugali, dahil sa pagsuway sa Diyos. Hallelujah. Mga kapatid, alam niyo ba kung ano ang promised land sa panahon natin ngayon? Kung babalikan kong basahin, sabi rito sa teksto natin sa verse 8, kaya bumaba ako para iligtas sila. Kaya bumaba ako para iligtas sila. Alam niyo ba, mga kapatid, na ang promised land ngayon ay langit? Yun ang simbolo sa ating mga mananampalataya. Kaya bumaba ang Panginoong Jesus para iligtas ang buong sanlibutan. Mga kapatid, maganda ang plano ng Diyos sa inyo, sa ating lahat. Nawa, bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, may mga nagbuwis na ng kanilang buhay, nagsakripisyo para maiwasan natin at matutupad ang magandang plano ng Diyos sa ating buhay. Hallelujah. Habang tayo nabubulay-bulay, hinihiling ko sa mga musician na pangunahan tayo sa isang awitin. Jesus, give me true. Hallelujah. Give me true, Lord. Jesus, give me true. Is there a race that
salamat po sa mensahe mo. Paglalakbay tungo sa napakagandang plano ng Diyos. Salamat, Panginoon. Dahil napakaganda ng mga plano mo sa bawat isa sa amin. Ang ganda, Panginoon, ng plano mo sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na itong napakagandang plano mo ay maranasan mo namin, makamtan namin, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging matiisin. Turuan mo kami, Panginoon, na hindi mareklamo, hindi maging negatibo palagi, Panginoon. Turuan mo kami maging positibo. Turuan mo kami, Panginoon, na maging masunurin, hindi masuwayin. Turuan mo kami na makita namin yung mga layunin mo sa aming buhay. Hindi ka nag-isip. Hindi ka nagplano para mapasama kami. Dahil ang plano mo ay para sa aming ikabubuti. Buksan mo, Panginoon, ang aming kaisipan, ang aming mga mata, upang makita namin, Panginoon, yung napakagandang plano mo sa amin. Turuan mo kami. Tulungan mo, lalo na yung mga kabataan, mga bata. Tulungan mo sila na makita yung magagandang plano mo sa kanila, Panginoon. Turuan mo sila, Panginoon, na magkaroon ng pagtitiis. Dahil ang pagtitiis ay nagpapabuti sa pagkatao. Tulungan mo kami, Panginoon, na maiayos po namin ang aming pag-uugali. Malaki palang faktor, Panginoon, ng pag-uugali namin pwede na mag-promote sa amin, pero pwede rin na magpabagsak sa amin. Lord, salamat. Turuan mo kami na maging papanalangin palagi. Turuan mo kami, Panginoon, na maging malapit sa iyo upang higit pa namin mas makita yung mga magagandang plano mo na isip mo sa buhay namin. Sa amin at sa aming mga anak at sa anak ng aming mga anak. Salamat, Panginoon. Maraming salamat. Lalabas po kami, Panginoon, sa templong ito. Dala-dala ang mga mensaheng nagmula sa iyo. Dala-dala ang mga pagpapalag nagmula sa iyo. Dala-dala, Panginoon, ang proteksyon mula sa iyo. Ingatan mo ang bawat isa. Samahan mo po kami. Tulungan mo kami, Panginoon. Maging yung mga pangangailangan ng iyong mga anak. Sa iyo namin ipinagkakatiwala, Panginoon. Lord, katulad ng mga Israelita, ni minsan, hindi sila nagkulang. Hindi sila nagkulang. Mapaghanap lang sila. Dahil sa panahon ng kailangan, laging mayroon. Laging nandyan yung provision mo. At salamat dahil meron kaming Diyos na katulad mo, na hindi mo hinayaan na magkulang kami, Panginoon. At salamat dahil lagi kang nandyan para ingatan kami, alalayan kami, samahan kami, Panginoon. Salamat po. Maraming salamat. Pagpalain mo ang lahat ng mga ama na naririto, lahat ng mga ina, lahat ng magulang, mga kabataan, mga bata, pagpalain mo, Panginoon. I-guide mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na magawa namin yung mga naisip mo sa aming buhay. Pagpalain mo ang lahat ng mga nanonood online. Pagpalain mo ang iyong mga anak. Salamat, Panginoon. Maraming salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Ang lahat ay magsabi ng Amen. God bless you, mga kapatid. Ngayon ang aming Panginoon Diyos na buhay.
we